Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Ngayon po ay January 29, 2025. Ngayon po ay Chinese New Year mga kababayan. Kaya naman binabati po natin itong ating mga kaibigang Filipino-Chinese dyan po sa lungsod ng Maynila at maging sa ibang lugar dito sa ating bansa. Ito mga kababayan, kagabi po ay sinalubong nila Mayor Hanny Lacuna at Vice Mayor Yulo Serbo ang celebration ng Chinese New Year. Ayan po. Yung mga Filipino-Chinese na yan ay matatagal na po sa lungsod ng Maynila. Kung pupunta po kayo ng Binondo, nako, halos lahat po dyan mga Filipino-Chinese. Yan po ang mga tao na lahing Chino pero may pusong Pilipino. Kaya naman po nakasama yan nila Mayor Hanny Lacuna at Yulo Serbo at sinalubong nila itong Chinese New Year. Ngayon po ay taong ito ay Year of the Wood Snake. Ayan mga kababayan. At napakasaya ng kanilang celebration. Ayan nga po, merong fireworks, merong drone display mga kababayan. May drone display din dito. At libo-libong mga Manileño ang sumubaybay sa celebration na yan kagabi. Ayan po, may mga drone may mga drone display. Ayan. Happy Chinese New Year. Meron pa ako nakita rito mga kababayan Yan, friendship. Beyond 50 friendship po ng Filipino-Chinese dyan po sa Maynila. Grabe, ang tagal na po. Ayan Dugong Chino. Dugong Chino, pusong Pinoy. Ayan. Ayan po mga kababayan ito po yung fireworks. So, tayo po mga kababayan, hindi naman po tayo against sa mga Chinese. Kasi marami pong Filipino-Chinese na talagang lumalaban po ng patas dito sa ating bansa, lalong-lalo na dyan po sa Binondo. At meron lang po kasing nakakalungkot na nangyari dito po sa Senado. Ito po ipapakita ko sa inyo yan. Diyan po sa Senado, meron pong isang Chinese na ang pangalan ay Li Duan Wang. Siya po ay nag-apply para sa Filipino citizenship. So siguro nasiyahan siya rito sa Pilipinas. Kasi dito yumayaman siya. At etong si Li Duan Wang ay di umano ay kasosyo nung big boss ng Pogo na na-raid po dyan sa Pampanga. Pero sa kabila nung red flag na pinakita at naimbestigahan naman dyan sa Kongreso, ay ito pong 19 na senator, ito pong nasa green, yung nakakulay green. Sila po ay bumoto na mabigyan ng Filipino citizenship si Li Duan Wang. Sa kabila po ng red flag mga kababayan At ang tanging kumontra dyan ay itong si Senator Risa Hontiveros. Bilib talaga ako dito kay Senator Risa Hontiveros Ito po yung senator na kahit siya lang mag-isa, mananatili dun sa kanyang prinsipyo, tatayuan ang kanyang pinaglalaban. Hindi yung katulad ng ibang nandito sa Kwakali, dito sa kulay green. Kasi kaya ganun ang kanilang boto kasi ganun din ang boto ng kaibigan nila. Ganun po yun Parang ganun si Bato Diba? Ang mahalaga sa kanya ay yung boto ng grupo nila. Kung nasaan ang grupo ng PDP. Kung ano ang boto ng PDP, ganun din ang boto niya. Wala na siyang paninindigan. So ganun po sa PDP, tingnan ninyo. Si Bato, Bongo, Robin Hood Padilla. So yung mga miyembro ng PDP, lahat bumoto ng yes. Bigyan ng Filipino citizenship si Li Duan Wang kahit may red flag mga kababayan. At ang nakakalungkot, pati yung iba dito na inaasahan natin na tatayo sa kanilang paninindigan, walang Diyo, bumoto rin ng yes para mabigyan ng Filipino citizenship itong naka-red flag na in-check. Ayan, sino-sino ba yan? Nancy Binay, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, JB Ercito, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Win Gatchalian, Bongo, Loren Ligarda, Amy Marcos,
Robin Hood Padilla, Coco Pimentel, Bong Revilla Jr., Francis Tolentino, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Cynthia Villar, Mark Villar, Mig Zubiri. Ayan pong 19 na yan ay bumoto para sa bill na nagbibigay ng Philippine citizenship dito kay Lee Duan Wang. At ang no, mga kababayan, ay tanging si Senator Risa Hontiveros lang. Pakinggan natin, bakit ba ayaw ni Risa Hontiveros? Bakit no ang binoto niya? Ay yung iba yes lahat. O bakit ba? I could not in good conscience vote to grant Filipino citizenship to Lee Duan Wang. Ang pinag-uusapan natin ay hindi naman po simpleng application para sa driver's license o business permit kung saan simpleng checklist ng isinumite ang kailangan. Ang sangkot dito, timbang ng buong kapangyarihan at autoridad ng lehislatura para sa iisang tao. What was on the floor was an act of Congress, a law granting Filipino citizenship to a foreign national. Surely, this demands even more rigor, scrutiny, and discernment from legislators. We owe that much to the Filipino people. Obligasyon nating siyasatin ang kasaysayan at pagkatao ng aplikante beyond what he has already declared in his own interest. At sa aking interpellation sa panukalang ito, nalaman natin na napakarami at naglalakihang red flags ang itinago ni Lee Duan Wang sa Kongreso. Si Lee Duan Wang ay junket operator at kasosyo ni Duan Renwu, ang sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Shi Zhejiang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Xinjiang UC Association, na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China. At sa mga opisyal na dokumento sa SEC, nagsinungaling siya at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Coong. Hindi pa po ba tayo natuto sa panloloko ni Guo Huaping alias Alice Guo o kay Yang Jianxin alias Tony Yang? Hindi pa ba tayo nadala sa mga abusadong dayuhang nagpanggap na Pilipino para pagkakitaan ng taong bayan at dungisan ang ating mga sistema? Susugal pa ba tayo muli sa isang taong ikinubli sa Kongreso ang kanyang mga kaduda-dudang kaugnayan? Okay, so yan po yung sinabi ni Risa Hontiveros na eto nga si Lee Duan Wang ay di umano'y connected sa Pogo. Kaya hindi siya pumayag na mabigyan ng Filipino citizenship itong nasabing Chinese. Ngayon mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, hindi naman natin sinasabing guilty na itong si Lee Duan Wang. Kaya lang, dapat naman sana ay kinonsider na itong 19 na senators yung yung pagkakasangkot ng aplikante sa Pogo. Diba? Kasi bakit ganun? Bakit minadali ata nila na mabigyan ng ng citizenship? Ano yan? Hinabol sa Chinese New Year. Kasi inaprubahan nila yung bill. Tapos ngayong araw na to Chinese New Year. Ano yan? Talagang regalo. Regalo dun sa incheck. Na sa darating bago mag-Chinese New Year, magiging Pilipino ka na. Ganun ba yon? Dapat pinag-aralan muna, tiningnan muna nila yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Kaso wala eh. Walang kalaban-laban mga kababayan. 19 versus 1. At least, napakita ni Senator Risa Hontiveros yung kanyang paninindigan. Na kahit na mag-isa lang siya, ay siya tatayo sa kanyang prinsipyo na kumontra dyan sa pagbibigay ng Filipino citizenship dyan kay Lee Duan Wang kasi nga po ito ay may connection sa Pogo. At dahil dyan, mga kababayan, ito na lang ang pag-asa ni Senator Risa Hontiveros para mapigilan yan. Ito po, siya po ay nanawagan kay Presidente Bongbong Marcos na immediately i-veto yung bill granting Filipino citizenship to Chinese national Lee Duan Wang. Sabi niya, if the President truly wants for the Pogo ban to be effective, sana wag naman basta-bastang
payagan na maging Pilipino ang taong kasosyo ang big-time pogo actors. Ayan mga kababayan. So, kay Presidente Bongbong Marcos naman yan kung pipirmahan. At approve sa 11 at ang kumontra lang ay si Senator Risa Hontiveros. Yung 11, ayan po sila. Tandaan nyo po yung mga mukha na yan na bumoto para bigyan ng Filipino citizenship itong si Lee Duan Wang. Okay, so abangan natin kung ano mangyari sa bill na ito. Pipirmahan ba ni Presidente Marcos o hindi? Ayan po yung ating susubaybayan. So for the meantime, dun po sa mga Filipino-Chinese na lumalaban ng patas dito sa bansang Pilipinas, yung meron pong dugong Chino pero may pusong Pinoy, binabati ko po kayo ng Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Okay, so yun lang po. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.